Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Mga kaibigan, yan po ay pagpapaabot po natin ng isang maluwalhating araw sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, September 3rd, 2025. Ano po ang significance ng araw na ito? Abay, 1 month na lamang ay anniversary na ang patraidor na pagpapaslang kay kasamang Percy Lapid. At ito po ay atin pong gugunitain sa araw ng October 3 at atin igigiit sa ating pamahalaan ng pagbibigay ng katarungan kay Kap Percy Lapid, isang mandirigmang media personality na pinaligpit ng mga opisyal ng gobyerno sa pamamagitan ng pagbabayad ng isang hired killer ng pangalan ay Joel Mascarial. Ngayon mga kaibigan, tayo po ay magpapatuloy sapagkat nung isang araw tayo po ay patungo sa National Press Club, ngunit nagkaroon po ng mixed signal. Andyan yung balita na di umano hindi matutuloy ang mga klase, government offices ay masasara sapagkat mayroong pagbabanta na malakas ang ulan at may posibilidad na magkaroon po ng pagbaha or flood. Maghapon, wala pong flood na nangyari at ang ulan po na inakala natin dadagsa, bubuhos, ay hindi rin nangyari, paambon-ambon lamang. At napag-isip-isip ko habang ako po ay nagmamaneho at nakikita kong walang baha ang Metro Manila, nagtungo po ako sa Quezon City, nagtuloy ko ng National Press Club na kung saan ang guest of honor ay walang iba kundi si Attorney Homobono Adasa. Yung po nagsulat ng column sa Manila Times tungkol po sa paghahamon sa akin ng duelo ni Mayor Duterte noong 2003. Tagal na, mukhang tumatanda na po kami. Ganun pa man, siya po ang guest of honor sa Meet the Press ng National Press Club. Ito po ay tradisyon ng mga mamamahayag nung ang National Press Club ay disente pa at ang tunay na pinagsisilbihan nito ay ang taong bayan. Nasira po ang National Press Club nung ang Pangulo po niyan ay bumarkada kay Duterte, kinurap ni Duterte hanggang ang naging kanyang kaso ay ang illegal na paghahakot ng dolomite mula po sa Cebu patungo po sa Manila Bay. Binalagyan po nila ng white sand ang Manila Bay. What a stupid move by the Duterte government, carried on by stupid people like the president of the then National Press Club. Ngayon mga kaibigan, habang tayo po ay nagmamaneho at wala pong baha, ibang klaseng baha ang nakikita ko. Baha ng korupsyon sapagkat mukhang pinagtatalon-talunan na naman sa Senado kung paano pagtatakpan itong pagbaha ng korupsyon. Nandun po sa aking kotse, nanonood po ako ng hearing sa Senado at ako'y napapasuntok sa monobela sapagkat nakita kong nagtatanong itong si Senator Bato de la Rosa doon po sa resource person na walang iba kundi si Sara Diskaya. Yung pong may-ari ng siyam na mga kontratista nakapasok sa DPWH at inamin niya sa kanyang interview kay Julius Babaw na gumanda ang buhay nila. Pinakita po yung kanyang mansion. Ang halaga po ay 666 million pesos. Napakalaki po ng mansion nila dyan po sa Pasig City at nandyan nakabandera ang pangalan
ng hold-upper na kanilang kumpanya, ng hold-up ng bilyong-bilyong piso sa kaban ng bayan. Alam po ninyo, sabi ni Mayor Magalong, napakalaki raw pera, 1 billion. Isipin po ninyo na meron pong 5 feet na bunton ng pera na tig 1,000. 5 feet ang taas, 5 feet ang lapad, 5 feet ang haba. Yan po ay 1 billion pesos. Pag meron ka nito, abay para kang kumikita ng 2.7 million pesos a day. Araw-araw ay kayang-kaya mong kumita ng 2.7 million pesos para sa loob ng isang buwan. So magkakaroon ka ng 1 bilyong piso. Medyo hindi ko po kaya masyadong isipin yan kung paano ko pagkakasyahin doon po sa aking savings account at paano ko i-ATM yung 1 bilyong piso. Iwanan na po natin yan, hindi po tayo nainggit sa kanila at tayo po ay nandidiri sapagkat ang Senado, nakita ko, pinapakinggan ko, muntik na ako mabangga sapagkat pinapanood ko yung nakakabit na cellphone ko doon sa unahan ng aking kotse, katabi ng monobela. Abay, napaka walang hiya yung sinabi ni Bongbong Marcos, mahiya naman kayo. Eh, tingin ko, wala namang hiya-hiya na itong mga taong ito. Andun at ang resource person ay walang iba kundi yung humuthot ng bilyong-bilyong pisong pera ng bayan, mga kaibigan. Ang pangalan ay Sara Diskaya. In-interview siya ni Bato de la Rosa, yung po bang kalbo na senador na mukhang baboy. Opo, sinabi ko po yan. Hindi po tayo nagkukubli. Yan po ang aking pong talagang sinabi. Hindi po tayo babawi ng ating pong sinabi. At nakita ko, narinig ko, napakakapal na muka ng senador na ito. Hinayupak. Hindi dapat na kahit na maging mayor to ng Davao. Napakabobo, napakabastos, napakakriminal, napakasamang tao ang pangalan Senator Ronald Bato de la Rosa. Nagtatanong, ang sabi niya dun sa magnanakaw na kontratista, etong si Sara Diskaya, kailan ka ba nag-umpisa nitong iyong negosyo sa DPWH? Ang sabi ni Sara Diskaya, 2016 onwards, quote-unquote. Hindi po, wala pong dagdag, walang bawas yan, sinabi niya na yan. At na makikita niyo pa yung pagre-repaso ng Senate hearing kahapon. Abay, makikita niyo po yan at sinabi niya, nagkaroon siya ng pagkakataon na maging DPWH contractor 2016. Alam po ba ninyo 2016? Yan ang unang taon ng pagkapangulo ng pinakamasamang Pilipino na nabuhay po sa ating bansa, ang pangalan Rodrigo Roa Traidor, duwag, Traidor Duterte. 2016, sa mga tuwid, diyan po binuksan ang dam ng korupsyon. 2016, sapagkat talaga naman pong pera ang ginamit nila, terorismo, sa panahon ni Duterte, at napakaraming naging alipores dahil sa pera. Alam po ninyo, marami po tayong kaibigan, mga military. Sapagkat tayo man po ay leftist na inaamin ko. O makinig kayo, National Task Force on LCAC. Ako, si Waldy Carbonell, ay umaamin na leftist. Hindi po ako member ng New People's Army. Gusto ko lamang mag-apply pero mukhang hindi na po tayo tatanggapin. Medyo overage na. Pero pagka meron lamang akong pagkakataon at may babalik ko ang panahon at tayo'y bata pa, abay mag-apply po ako para maging miyembro ng New People's Army upang labanan itong pagbaha ng corruption na ito at ang pagsasaludo ng mga general sa mga magnanakaw sa ating gobyerno. Can you imagine the tragedy? 4-star general sumasaludo sa magnanakaw na congressman, magnanakaw na senador,
mamamatay tao at hindi gumagalang sa batas, yan ay si Bato de la Rosa, Bongo, Joel Villanueva, Alan Peter Cayetano, yung bobo na baliktad ang utak na dapat sunugin. Anong pangalan nito? Robin Hood Padilla, alias Panis na Bigote. Mga kaibigan, meron pong nagpadala sa atin ng video. Kinunan niya yung sa Cogon, Irusin, Sorsogon. Meron pong mga 500 meters na embankment ng kanal na parati pong binabahayan. Abay, naggastos po sila ng 897 million pesos para lagyan ng semyento. Hindi po nilagyan ng bakal. Eh, siyempre, dumausdos yan at naagnas yung pong simentadong embankment. Yung po bang palitada sa tabi ng ilog na para po maging flood control. Eh, wala pang baha, gumuho na. Bakit? Substandard. Ano po ibig sabihin ng substandard? Yung pong halimbawa, 1,000,000 ang halaga ng ilang toniladang buhangin. 20% lamang ang kanilang ilalagay diyan sapagkat yung 80% pinaghati-hatian nila Escudero, District Engineer, Congressman, at kung sino-sino pang nakikikomisyon. Yan ang pagbaha po. Ito po ay 897 million. Eh kung 30% niya mapupunta kay Escudero magnanakaw, abay, bilyones po ang insertion ni Escudero. 142.7 billion pesos sa budget ang kanyang isiningit. Ibig sabihin, yan ay ginamit na pampadulas, pangakit sa mga boboto laban sa impeachment sa isang mandarambong na tao na pareho ni Sara Duterte. Ano po ibig sabihin nito? Pinagtatanggol ng gobyernong ito ang mga korap, at ang korap na yan ay nagpapahirap sa ating taong bayan. Nakita ko yung pong mga litrato ng pagbaha nakatungtong sa mga bubong ang mga Pilipino sapagkat yung pera na binabayad ng kanilang mga kababayan at ng kanilang sarili sa pamamagitan po ng buwis, ibinubulsa ng congressman, ibinubulsa ng mga taong pareho nila Joel Jesus is Lord Villanueva, itong mga taong pareho nila Bato de la Rosa, itong religyoso kuno sa Sorsogon ng pangalan ay Chis Escudero. Ginagamit ninyo, kunyari pagka-religyoso ninyo, pakumpisal-kumpisal pa kayo, pakumunyon-kumunyon pa paglinggo, at pag naglalakad doon po sa may ano bang pangalan ng parish priest dyan sa Sorsogon, abay, akala mo sa Kristan siya, nakatungo pa. Yung pala, nagbibilang kung magkano ang kanyang komisyon. Diyan po sa ninakaw nilang bilyones sa flood control. Lahat ng nakinabang diyan po sa bilyones ng flood control, lahat na yan, traidor sa bansang Pilipinas. Sila ang nagpapahamak, sila ang nagtutulak sa mga nalulunod na mga paslit na mga Pilipino sa kadahilanan ng rumaragasang pagbaha, sa kadahilanan na yung dapat pipigil ng baha ay ibinulsa ng mga magkakasabwat na mga kontratista, district engineer, at mga taong dapat magsilbi sa bayan. Tama si Kaper Silapid, ang sabi niya, etong si Duterte, hindi naglingkod sa taong bayan, hindi naglingkod sa gobyerno. Gobyerno ang naglingkod kay Duterte. Naalaala ko yung kanyang komentaryo na yan, mga kaibigan. Sinabi niya yan. At bilang professor po ng political science,
tinitignan ko mali itong sinabi na ito ni Ka-Percy Lapid. Mali sa theory sapagkat ang tama dapat dyan, maglilingkod si Duterte sa taong bayan o sa gobyerno, pero sa totoong practice, yun ang sinabi ni Percy Lapid. Ang naglilingkod ay gobyerno para kay Duterte, para sa mga senador, para sa mga tiwaling congressman, para sa mamamatay tao ng mga pulis. Ang naglilingkod ay taong bayan. Nagpapasweldo ay taong bayan. Hindi po siguro naintindihan ng ating mga kababayan kung paano sila ninanakawan. Alam po ninyo, sa bawat isang sardinas, lata ng sardinas na inyong bibilhin, kaya mahal yan, may patong po yan ng mga 20 sentimo sa halip na halimbawa, 40 pesos yan. Magbabayad po kayo 40 pesos para sa isang delata. Ngunit ang totoong halaga niyan ay 20 pesos lamang. Yung 20 para po sa gobyerno, para pambayad ng pulis, pambayad sa budget, at ang budget na yan, dyan po kinukuha ang bilyones. Pag naipon po yan, times 80 million Filipinos, laborers, and consumers, abay, bilyones po yan, trilyones pa. Ang nangyayari, malaking bahagi ng budget na trilyones na yan ay pinambabayad sa utang. Inutang ni Duterte at patuloy na binabayaran natin hanggang ngayon. At yung mga hindi pa po naibayad sa utang, yan po ay pansweldo ng mga senador. Alam po ba ninyo kung magkano ang sweldo ni Escudero bilang Senate President? 375 million pesos a month. Libre ang driver, libre ang secretary, libre ang gasolina, merong food allowance, merong cost of living allowance, merong MOOE, money for operating expenses and expenditures. Ang tawag po dyan sa Senate ay MOOE. Abay, pag nakikinig si Senator Edo Manzanas alias Ronald Llamas, pakitext ako at i-correct po natin yan. Ganun pa man, bawat isang senador, 300,000 pesos a month ang sahod. Sa loob ng isang taon, humigit kumulang, nandiyan po yan sa mga 1.24 million pesos. Meron pa po mga allowance sa kanilang bodyguard, allowance para sa kanilang driver, allowance para sa kanilang secretary, allowance para sa kanilang biyahe-biyahe, allowance para sa kanilang gasolina, allowance kung saan-saan. Yan ang binabayad natin sa mga senador. At hindi pa nagkakasya dyan yung mga hinayupak ng mga senador na yan. Bumabahagi pa sila doon po sa mga budget. Yung budget, yan po yung inilalaan na panggastos sa mga gastusin pareho ng pagpapagawa ng tulay, pagpapagawa ng kalsada, pagpapagawa ng mga eskwelahan para po sa ating mga kabataan sa mga public schools, pagbili ng mga gamot para po sa mga periculture centers o paggamotang bayan. Nawawala po yan sapagkat ibinubulsa ng mga senador na pareho ni Escudero, Bato de la Rosa, lahat ng senador, kasama lahat, binabayaran po ng buwis ng taong bayan yan. Times 200, 300 congressmen. Bawat isang congressman ay halos 300,000 bawat isa. Buwan-buwan ang sinasahod po niyan. Times 300. Ganyan po kalaki ang budget. Ganyan kalaki yung winawaldas. Hindi pa sila nakakasya riyan. Babahagi pa yung mga pareho ni Joel Villanueva dyan sa bilyon na budget para sa flood control. Pareho ni Pulong Duterte, babahagi doon sa 51
billion peso budget para sa flood control ng Davao na sa kauna-unahang pagkakataon ngayon lamang sa termino ni Duterte bumaha ng ganyang kalaki ang Davao City. Alam ko po yan. Dati po tayo newspaperman. Diyan po naka-assign sa Davao at hindi po binabahad yan noong aking pong panahon. Many years ago. Ganun pa man, ipapaalala ko po sa inyo na hindi po tayo nagkukulang. Tayo po'y nakikibaka pa rin. Pinapaalalahanan natin, tinatawagan natin ng pansin ang mga magnanakaw sa gobyerno. Hoy! Magpaliwanag kayo. Sa kanilang pagpapaliwanag, mga kaibigan, yan ang dahilan kung bakit hinamon ko ng duel ng debate etong si Chis Escudero sa Plaza Miranda doon po sa kanilang nagawang kasalanan sa sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng pag-dismiss ng impeachment complaint laban po kay Sara Duterte. Hindi naman po makukulong yan si Sara. Diyan po sa pagdinig ng kaso ng plunder at sasabi niya papatay niya si BBM. Hindi po makukulong yan. Yan ay magsasabi lamang na totoo, ikaw ay guilty ng betrayal of public trust. Totoo na naging mandarambong ka at ikaw ay pinaparusahan ng hindi ka na uli makakatakbo bilang kandidato kahit na anong posisyon sa gobyerno. Yung po magiging hatol lamang sa kanya or sapagkat bumaba ang pera ng China sa Senado, baka sabihin pinapawalan sala ka namin. Pareho nung ginawa nila Marcoleta at ni Escudero na i-dismiss yung trial na yan, yung kaso na yan, ng walang sapat na dahilan maliban lamang sa kanilang pagnanais na ipagtanggol si Sara Duterte. Bakit ko nasabi yan? Yung pong mga ebidensya ko sa pananalita, halimbawa habang nag-hearing laban po sa auditing ng paggastos na walang patumangga 125 million pesos in 11 days ni Sara Duterte sa budget ng Office of the Vice President. Abay, nagwawala ito si Marcoleta, yung Rodante Piluca Marcoleta. Wala pong personalan yan. Pero ibig kasi sabihin ng Piluca, fake. Therefore, this is a fake senator, fake dedication, fake out of office. Yan ang pangalan ni Rodante Marcoleta. Hindi po natin pinupulaan yung kanyang buhok na hindi nagugusot. Kanya pong, bahala siya riyan. Kahit nagusutin ninyo at ayaw magusot, anong pakialam natin dyan? Ang atin ay yung kanyang pananalitan, sabi niya, traditionally, dapat hindi natin binubusisi ang budget ng Office of the Vice President. Dapat iginagalang natin to. Tama, pagkagalang-galang, pag hindi magnanakaw, pag hindi mandarambong. Pero ni Sara Duterte, magnanakaw, mandarambong, mamamatay tao, nanununtok pa ng sheriff, hindi dapat ipagtanggol yan at hindi dapat galangin ang tradisyon na yan. Mali na ganyan po ang pananaw ng senador tungkol po dyan sa dismissal. Siya pang motion to dismiss impeachment trial. Sino po nag-move niyan? Siyempre, itong si Marcoleta. Sino pong presiding officer? Siyempre, kundi itong si Escudero. Kaya po, hinamon ko si Escudero, magpakalalaki ka, mahiya ka sa lahi mo, mahiya ka sa pangalan ng tatay mo. Lumabang ka ng debate kay Waldy Carbonell. September 11, 5 o'clock in the afternoon, dyan sa Plaza Miranda. Saan po yung Plaza Miranda? Yan po yung plaza sa harapan ng Quiapo Church. Saan po yung Quiapo Church? Nandiyan po yan sa pusod ng Quiapo, malapit sa Muslim Center, nasa may paanan ng Quezon Bridge, nasa may dulo ng Quezon Avenue, diyan, Quezon Boulevard. Diyan po sa pusod ng Quiapo. Diyan po yung kinukunan yung
Batang Quiapo na nag-snatch ng kwintas si Coco Martin sa harap ng simbahan. Yan po ang Plaza Miranda. September 16, ipakalat po ninyo sa inyo pong mga kaibigan ay debate. Pag hindi siya dumating, dudurugin ko siya. Pero iniimbitahan ko siya. Kumuha na po tayo ng permit. Meron na po tayong permit to stage the debate. Ito po, kahapon, received 310 doon po sa Office of the Mayor, Isko Moreno. At receive po ng Traffic Management Bureau Office, 315. Kaya meron na po tayong permit. At ayoko po na mag-isa lamang ako dyan. Gusto ko makatunggali ko ng balitaktakan tungkol po sa dahilan kung bakit kinaka-dismiss ang impeachment ng mga judges. Lahat ng senador, judges sa impeachment. Kaya po, kitang-kita natin na mali ang kanilang ginawang dismissal, motion to dismiss, judge na nagmo-motion. Dapat kampo ni Sara Duterte magmo-motion yan. Nagmumukhang defense lawyer ang senator judges. 19 of them, all of them, hindi ko po tatantanan yan. Isa-isahin ko yung kanila pong mga issue sa kanilang pagkatao, sa kanilang pagiging senador, hanggang meron pa po tayong lakas. Lahat ng yan papanagutin po natin sapagkat they are all guilty of betrayal of public trust. At itong si Escudero, susunugin ko po ang effigy niyan sa harap ng taong bayan pag hindi po siya sumipot. Diyan po sa Quiapo, sa Plaza Miranda, alas 5 ng hapon, September 11, 2025. Sumipot ka, magpakalalaki ka. Ilocano ako, bigyan mo ng dangal ang pagiging Bicolano mo na ninakaw mo ang pondo ng Sorsogon sa halagang billion pesos, 6.3 billion pesos para dyan sa Cogon Erusin Sorsogon Flood Control Dike. Yan po ang ating pong komentaryo sa araw na ito at yan po ang ating paninindigan. Ipakalat po ninyo para hindi sabihin ni Escudero, ay hindi ko alam, hinamon pala ako. Pag andyan ako, mapapasubo yan si Carbonell kasi debating team ako ng UP. Debating team ka ng UP, ipakita mo, magpakalalaki ka, maging debater ka. Kasi debater din ako. Hindi ako UP pero tayo ay University of Hard Knocks, University of the People, for the people, and of the people. Ako po si Kawaldi Carbonell nagsasabing, please lang, ipaabot niyo po kay Escudero. Hihintayin ko siya next week, Huwebes, alas 5 ng hapon para makipagdebate. Ginasusan ko na po yung sound system. Umarkila na ako ng truck para mag-stage. Umarkila na rin po tayo ng mga tauhan upang sa ganon maging taga-hawak ng taga-company ng ating po mga trapal at mga tarpaulin dyan po sa ating gagawing makeshift stage for the debate. Muli, Allahu Akbar. Ako po si Kawaldi Carbonell nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. China, layas!